Alright mga kapatid, bagong-bago at nagiinit pa tong mga balitang to, no, na ating panonoorin at tutunghayan sa araw na ito mga kapatid mula rito sa GMA. No, namataan mga kapatid, no, ang dalawang barko mga kapatid ng People's Liberation Army ng China mga tol. Warship to Ayan, no, namataan na hanggang sulusi ang higanting Navy warship ng China at dalawa pa nitong barko. At sabi ng isang analyst mga kapatid, yung ginagawa ng China ngayon na paglalayag ay lagpas-lagpasan na sa kanila mismong inimbentong 10-dash line. Alam niyo yung 10-dash line nila mga tol, inimbento nila, sinasabi nilang teritoryo nila yan. Pero kahit mismo doon sa inimbento nilang 10-dash line, lagpas na yung kanilang ginagawang paglalayag mga tol. Grabe. Ito ang ating panonoorin ngayon at bibigyan natin ng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Samahan ninyo ako mga kapatid. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Namataan na hanggang sulusi ang higanting Navy warship ng China at dalawa pa nitong barko. At sabi ng isang analyst, lagpas na sa inimbentong 10-dash line ng China ang kanilang mga pagkilos. Biruin mo ang hakbang ng Pilipinas, katuwang ang... Biruin mo inimbento na nga lang nila mga tol, yung 9-dash line nila dati, na ginawa nilang 10-dash line, di ba? Yun yung ano nila sinasabi nilang teritoryo nila Ngayon, lagpas na sila doon. Bukang balak ata nilang gawing mas palawakin pa mga tol yung kanilang imaginary map, no, imaginary line. Parang gusto ata nila mga tol mas lalo pang palakihin. Kasi lumalagpas na sila Amerika, tinutukan ni Chino Gaston. B-1 heavy bombers ng US at tatlong FA-50 fighter jets ng Pilipinas ang lumipad at nagpatrolya sa himpapawid ng West Philippine Sea at sa may Baho de Masinloc. Nako, hindi ko pa man napapanood tong balitang to pero mga tol, ine-expect ko na tameme na naman ng China rito mga tol. Alam nyo naman kasi kapag ang Pilipinas naglalayag o lumilipad mga tol na may kasamang mga bansang malakas tulad ng Amerika, wala. Ano sila mga tol? Tahimik pa sila sa pipe. Tila baga wala silang nakikita kahit na na-detect nila yun sa radar, patay bahala na lang sila mga tol. Kasi hindi lang Pilipinas may kasamang ibang bansa mga tol no? Yun ang ine-expect ko, hindi ko alam kung tama ako o mali. At nagpatrolya sa himpapawid ng West Philippine Sea at sa may Baho de Masinloc. Kabilang ito sa Agile Combat Employment Exercise na layong palakasin ang kakayahan ng Philippine Air Force sa air intercept at joint patrol. Ayon sa Air Force, walang namataan at wala ding radio challenge mula sa Chinese aircraft habang isinasagawa ang exercise. Mga tol, kapag ang Pilipinas mag-isang nagpapalipad ng eroplano dito sa may Baho de Masinloc na tinuturing ng China na kanilang airspace, mga kapatid, nagre-release agad sila, nagde-deploy agad sila ng fighter jet nila. Di ba? Inaano agad tayo, hinaharang agad tayo. Tas ang pinakamalala pang nagpapakawala pa sila ng flare. Diba? Ng air flare nila mga tol. Pero sa pagkakataong ito, walang namataang aircraft. Walang nanggulo. Walang nang radio challenge mga tol. Kita nyo na mga kapatid, kapag ang Pilipinas may kasamang bansa na tulad ng Amerika, tahimik itong mga itong mga Chekwa. At wala ding radio challenge mula sa Chinese aircraft habang isinasagawa ang exercise. These are bomber aircraft and FA-50 aircraft. Yun naman pala bomber aircraft naman pala ito. Baka naman bagsakan sila na biglaan yan. Aircraft habang isinasagawa ang exercise. These are bomber aircraft and FA-50 aircraft which have very long range. So they will be covering part of the Scarborough Shoal. Bagamat hindi ginulo ng China ang pagpapalipad ng mga eroplano ng US at Pilipinas, para sa security analyst na si Professor Renato de Castro, malinaw ang mensaheng pinaparating ng magkaalyadong bansa. Pilipinas at Amerika mga kapatid, magkasamang lumilipad sa ibabaw ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Hindi tayo ginugulo ng China. Katulad na lamang mga tol kapag naglalayag din ng barko ng Pilipinas at barko ng Amerika sa West Philippine Sea, wala ring nanggugulo sa atin. Pero tignan nyo, kapag ang Pilipinas mag-isa at hindi pa fighter jet ang pinapalipad natin mga tol.
'Di ba? Yung ano lang, surveillance ano lang. Alam mo yung simpleng eroplano lang ang pinapalipad natin. Doon sila nagkakagulot, doon sila nagpapanik at nagsasabi ng threat daw tayo, mga tol. Kaya nagde-deploy agad sila ng fighter jet nila at ginugulo yung ano natin, mga tol, ginugulo yung paglipad ng eroplano natin. Pero eto mismo, bomber ang lumilipad. Fighter jet mismo lumilipad. Bigyan mo, tahimik sila, no? Nagbubulag-bulagan, tila ba walang nakikita, mga kapatid. Pero ang totoo, syempre, umiiwas sila. No, umiiwas sila. Ang bulas kasi, mga tol, ano yan eh, kumbaga parang, alam mo yun sa totoong buhay, di ba? Yung bulas, mga kapatid, kadalasan yun yung mga utosan sa bahay, nabubuli din. Tapos pag nakakita sila na mas mahihina sa kanila, yun nang doon sila bumabawi, doon sila gumagante at doon sila nagiging dominante. O ganun din yan, ganun din tong ginagawa nitong China, no? Pilipinas lang naman tayo 'Di ba? Napakaliit nating bansa, kaya kinakayan-kayanan tayo. Pero pag may mga kasama tayong tulad ng ganito, wala. No, buti nga hindi sila nanggugulo It's a very powerful message sending the B-1 all the way from Guam. The B-1, B-52, B-21, they're strategic bombers. They could use it to fire cruise missiles against the Chinese artificial islands. Ano? That's a very powerful message, sending the B-1s all the way from Guam, no? Galing pang Guam. The B-1, the B-52, B-21, they are strategic bombers. They can use it to fire cruise missiles against the Chinese or artificial islands or even the Chinese coast, sabing ganon. So kayang-kaya palang tirahin itong mga tol, yung mga artificial island ng China. Kaya tahimik. 'Di ba? Kaya tahimik. Iwas-iwas din sila. Or even sa Chinese coast. Sa isang pahayag, sinabi ng China Southern Theater Air Force na ang ginawang joint patrol ng Pilipinas kasamang isang external country. O ayan na naman sila, di ba? Kung kailan tapos na, mga tol, saka ngayon sila nagdadadakdak at sinasabi nilang ina-undermine ng Amerika, ng joint patrol ng Amerika at Pilipinas, yung peace and stability na naman sila, mga tol. Anong ginagawa nila pag nagpapadala sila ng barko? Na halos puntahan na mismo tayo, kulang na lang, mga tol, dumaong na sila sa mga dalampasigan natin sa sobrang lapit nila. Diba? 34 nautical miles, imagine that. 34 nautical miles mula sa dalampasigan natin, mga tol. Anong tawag dun? Hindi ba pag-undermine din yun ng peace and stability? Kasi ikaw papasok ka sa teritoryo ng ibang bansa, tapos sasabihin mong iyo. Ay sinasadyang pagsira sa kapayapaan at katatagan ng South China Sea. Grabe. Ang air exercise na ito isinagawa sa gitna ng patuloy na pag-ikot at paglapit ng mga barko ng China sa kalupaan ng Pilipinas. Tulad ng higanteng barkong ito ng Chinese Navy warship. O yan, tingnan mo. Hindi ba ito yung deliberately undermine peace and instability? Kasi yung warship nila, mga tol, barkong pandigma o panggera nila, pumapasok na sa exclusive economic zone ng Pilipinas, mga tol. O etong 200 nautical miles EEZ natin na base sa UNCLOS, which is signatory state din, mga tol, ng China, pero hindi naman sila nagko-comply, hindi rin naman nila nirerespeto maging ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Wala talaga silang ginagalang Ito ba hindi pa pagsira o sadyang pagsira sa peace and stability nitong karagatan? Na namataan sa Sulu Sea, malapit sa Basilan. May kasama pa itong isang warship at isang oil tanker. May oil tanker na kasama at may kasama pang isang warship pa ulit. Ayon sa Philippine Navy, mula Baho de Masinloc, binundutan ng BRP Jose Rizal Frigate ang isang Jiangkai Class 2 missile frigate hanggang Mindoro, kung saan isa pang Chinese warship at oil tanker ang sumalubong. Mula Mindoro, naglayag ang 3 Chinese ships sa Basilan at pagdating ng 50 nautical miles mula sa isla, bigla raw nagbagal. Habang palapit ng Mindanao, sinalubong ang mga Chinese ships ng Philippine Navy Nomad Reconnaissance Plane at BRP Andres Bonifacio at BRP Apolinario Mabini mula sa AFP Western Mindanao Command. Yan ang magaling sa mga Navy natin, mga tol, no? Sumasalubong sila, humaharap. Teka, ba't kayo nandirito? Diba? Warship ng China, ba't kayo nandirito? Ayan, di warship din na pinadala natin, diba? These 3 warships passed through our archipelagic waters. There were times they slowed down to 6 or 5 knots. It is not expeditious. They could have traveled expeditiously. They were challenged all the way. They replied but not in accordance to standard procedures. Ayon sa isang security analyst,
Kung titingnan, lagpas na sa kanilang 10-dash line ang ikinikilos ng mga barko ng China. Ayan oo. Ayon sa isang security analyst, ayon sa isang security analyst, lagpas na sa 10-dash line ng China ang kinikilos ng 3 barko nila, mga tol. Anong ibig sabihin nun? Sa mismong inimbento nilang linya, mga tol, lumalagpas na sila, mga tol. Diba? Nagko-cross the line na sila no? Talagang, masasabi mo pa bang rumerespeto tong mga to? Masasabi mo pa bang sila yung nagpo-promote ng peace and stability? Diba? Mismong linyang inimbento nila, mga kapatid, nilalagpasan na nila. They're moving into our archipelagic waters. So that's actually beyond the 10-dash line. It's a show of force. Kasama yan nung pag-deploy nila. It's a show of force, pagpapakita ng puwersa. O kasama yan sa pag-deploy nila ng kanilang Coast Guard, yung monster ship. Ang sabi dito ni Renato De Castro, security analyst, mga tol. Hindi galing sa atin yan, mga tol. Tayo nagre-react lang naman tayo sa mga information na napapanood natin. Hindi galing sa akin yung mga information na yan. Binibigyan lang natin ng reaksyon, mga tol. Yung China nag-imbento ng 10-dash line nila na hindi kinikilala ng international law. At pinawalang bisa nga yan ng 2016 arbitral ruling na which is hindi nila nire-recognize. At yung mismong 10-dash line nila, mga tol, lagpas na sila doon. Grabe. Nung kanilang Coast Guard, yung monster ships, no? Lalo na talagang mainit na ulo nila sa atin, yung pag-deployment ng typhoon, yung kinagigigil nila. Nanggigigil na sila binigyan na nga kasi sila ng deal ni PBBM alisin nyo lahat ng barko nyo, wag nyong arkinin ng mga teritoryo namin, ibabalik yung typhoon missile. Ang tanong, papayag kaya China? Hindi. Malabo yan sa malabo pa yan sa sabaw ng adobong pusit, mga tol. Yung arresto ng alleged mga Chinese spies. Hindi naman tinantanan di ba? Dagdag pa yon yung mga Chinese spies ngayon na naaresto. ng BRP Cabra ang mga Chinese Coast Guard vessels 3301 at 3104 hanggang tuluyan na silang makalabas ng Philippine Exclusive Economic Zone. Yun ang maganda doon. Yung mga PCG natin, mga tol, makikita ninyo sa mga balita nitong mga nakaraan, talagang mas lalo silang nagiging matindi. Tumatapang lalo, mga tol, yung ating mga PCG. Siguro dahil nga mataas ang moral nila ngayon dahil sa suportang nakukuha nila ngayon sa ating gobyerno, sa mga mamamayan, mga kapatid, no? Di hamak na majority ng mga Pilipino ngayon ang pabor sa ginagawa ng ating pamahalaan para igiit yung ating karapatan dito sa West Philippine Sea, mga tol. Kita nyo PCG natin, binuntutan nila yung 2 Coast Guard ng China hanggang sa makalabas ng exclusive economic zone natin. Meaning, hindi na natin part yun. Labas na sila ng 200 nautical miles. Sana laging ganun, mga kapatid. No? Pero syempre, expect pa rin natin na babalik at babalik itong mga to sa mga susunod na araw. Asahan na natin yun. Ganun naman talaga sila Kasi nga, hinihintay nila na ang Pilipinas ang gumawa ng first move, ng first shot. Pinoprovoke nila tayo, mga tol, hinahamon na talaga nila tayo Kaso sabi ng PCG, magiging professional sila at hindi nila papatulan ang panguudyok ng China. Which is good. Tama yun. Para sa GMA Integrated. Diba? So eto, mga kapatid, may kita mo unang-una sa paglipad ng eroplano natin at eroplano ng Amerika kahit sa inaangking airspace ng China, hindi sila nakakapalagbag may kasama tayo. Diba? At dun sa mismong inimbento nilang 10-dash line, nilalabag pa nila yon at lumalagpas sila doon. Ano pa mang masasabi mo sa mga taong to, sa bansang to, mga tol? Diba? Yan ba yung masasabi mong nagpo-promote ng peace and stability? Malabo rin talaga no? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobol D. Peace out.